mga ka-chillax, welcome to my YouTube channel. So kung bago pa sa YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe. So ngayon, kung sinusubaybayan nyo yung ating Montero 2016, biglang kasi bala ko sana magpapintura ng mags. So humingi sila ng sample ng gulong. So to make the story short, dahil yung iba kasi nakabaliktad, nakita ko ngayon yung yung date of production. So nakita ko na 2020 pala yung gulong. So in other words, 5 years na. Maganda pa naman ang trade, maganda pa lahat. Pero dahil nga sa dahil meron ako experience dati, 3 or 4 years pa lang yung gulong, namamasada pa ako ng Apex nun. It doesn't mean na maganda ang trade, maganda yung gulong. Ay pwede pa. Kasi nasabugan ako 2 times na. So ito, magandang gulong Bridgestone. So ngayon, sa kakahanap ko ng mga kung saan magandang bumili, nakita ko itong NCL Miller. Kaya doon tayo nga pupunta. So wag na tayo patumpik-tumpik pa. Let's go! So ito mga ka-chillax, no? So tinype ko yung NCL Miller sa Waze. So from Makati, EDSA, hanap ako ng U-turn sa North. Then nasa kabilang side kasi yung yung West Avenue. So napakadali lang hanapin. So sa Montero Group, syempre may mga tanungan dyan. Saan may pinakamura, pinaka-affordable, magandang service. Isa to sa mga laging nagpa-pop up sa mga messages. And nung nakita ko, when I do my own research, lumalabas na isa nga talaga siya sa may mga pinakamurang tires. And syempre, legit yung shop. So, iwas tayo sa mga peking lumalabas. So, yun nga, gina-explain nga sa akin yung mga peke sa hindi. So, napaka-okay naman ang shop na to. So as you can see, pagdating ko dyan, ayan, nakabili na tayo ng Bridgestone 2025, yung 4 tires. So talaga yun ang hiningi ko. So galing sa HT, 80 na tayo, all-terrain tires. So mas malapad siya, at saka parang mas malaki siya talagang tignan. As you can see, may mga tinda rin sila mga mags. So dahil sa nabudol ko si Commander, napabili na rin tayo ng mags. Hindi lang yon, ang habol ko rin kasi discount. Kasi 'di ba pagka 4 na gulong, mas malaking discount. So dahil nakabili na ako ng gulong, gusto ko bumili ng mags, so another discount na naman 'yon. Alam niyo naman, pag palitan ng tires, minsan lang mangyayari 'yon. Yan, to make the story short, meron ng 3 mags na napili. So dito kami nagkaroon ng compromise ni Commander. So nagustuhan din niya yung style and design nito. Kaya ito, kinakabitan na yung gulong natin at ito na yung ating mags. So kuya, pagka nagpapalit ng mga gulong, ano ba dapat pang gawin? Kailangan ba yan? Para bang priority ba? Kunwari, napalit ako ng ng mags tsaka ng gulong. Kailangan ba pa-check ko yung align sa camber? Opo. Saka balancing. Saka balancing. Importante yun para mas alagaan yung gulong. Kasi madalas, di ba, pag bibili tayo ng gulong, balance lang. Yung align sa camber, parang depende na kay customer yun, di ba? Opo. Pero yung balance, kailangan talaga yun. Oo. At tumatakbo ka pag hindi nakabalance. Oo. Tsaka pansin ko kuya, di ba? Pag nagpapalit ng gulong, madalas pati pito pinapalitan. Oo, kailangan naman yun sir. Kasi yung pito, kailangan sinasabay pag nagpalit ng gulong. Lumulutong kasi yung rubber. Oo. Parang gulong din kasi yung pito. Tapos nung pagdating naman sa sa mags tsaka yung stock mags, anong pagkakaiba niya? Matibay rin ba itong mga ganito? Matibay din sir. Isa lang naman po yung tibay niyan. Oo. Kasi di ba minsan may mga nagsasabi na pag palit ka nga ng mags, minsan mas marupok. O siguro depende nga sa brand. Depende sa brand, saka depende sa gumagamit. Sa gumagamit? Oo. Ganun yun. Kung bara-bara ka, kahit matibay yung mags mo. Oo. Mababasag din. Masira. Masira mo. Masira, mabengkong. Sa mga ganitong sukat ng gulong, katulad 265/60 R18, ano yung ideal na PSI niya? 35 sir. 35 PSI lang po yun. 35 pwede na? Opo. Yun yung max kahit puno? Opo, pwede po. Kahit puno ng, kunwari, Montero, di ba? Depende sir, pag mga 200 kilos po ilalagay mo sa likod, lagyan mo ng 40. Sa likod lang po. Sa likod lang. Still, 35-40, gano'n. Pag wala namang karga masyado, kung tao lang, kaya na po yung 35 lahat. So ito po yung ating stock mags R18 and ito yung ating
mags na napili, tsaka gulong, which is R18 din. So ito na, binabalance na ang ating gulong. And ito rin yung isang part kung saan parking din to. Then yan, marami ring mags na naka-display. Pwede kayo pumili. At ito yung work area natin. Yan, they offer several mechanical services. And ito yung customer lounge. FYI, may libreng pa soft drinks din sila. So dito, sa kanilang customer lounge, may TV, may aircon, may lamesa at upuan. So ito na po yung kinakabit ng ating napakagandang mags and Bridgestone tires. So ikaw na palang bahalang pumili dun sa ilalagay na nuts dyan. So yan na po ang ating bagong mags at tires na naka-all-terrain na tayo ng Bridgestone. So next vlog natin, testing natin ang pagkakaiba ng HT tires at 80 tires all-terrain na naka-all-terrain. Sabi kasi nung iba, maingay, mabigat, mas malakas ang konsumo ng diesel or ng gas. So susubukan natin yan. So ito na yung sinampa ko dito. So nagpaano na rin ako, camber aligned para sigurado. Ayan, lumalabas dito na need kong ipa-camber. So nagbayad pa ako ng dyan, ng additional 3.5 na may warranty naman. Para at least, diba, malay mo magkaroon ng kabig at kain. So, pina-camber align ko na para sigurado. Hindi yung pag-uwi ko na, uy, may kabig pala or, diba, may wiggle pa. Ayan. So, yung SRP pala ng Bridgestone all-terrain tires ko, R18, ay nasa 10.7. So, nag-canvas ako sa iba, lumalabas na mas mahal ng 1,000 plus eh. So, malaking bagay ito dahil kung 4 ang bibiling ko, 'di ba? Almost 4,000 yung natipid ko. So, comment down below kung may mas mura kayong alam na bilihan ng gulong, lalo na pagdating dito sa Bridgestone 002 all-terrain tires. So, yung mags naman natin nasa rin, ang SRP niya nasa 45 yata. So, since na ang dami ko nga binili sa kanila, mags and tires, syempre mas malaki yung naging discount ko. So yun mga kachilak, sana nagustuhan niyo ating munting content. Ride safe and God bless.